everyone! Welcome to another vlog. So, in today's video, usapang Hoya ang ating topic or isi-share ko sa inyo yung mga favorites kong Hoya ngayon dito sa garden. Simula nung nag-ayos ako ng garden. Kasi diba before, yung ating bubungan is maliwanag lang, bright light lang. Since nagpalit tayo ng bubong, bumilis yung tubo nila at yun naman talaga ang gusto ng mga Hoya. Wala lang akong choice kasi hindi pa ako nagpapalit ng bubungan nun. Kaya ngayon, enjoy na enjoy akong tingnan sila dahil nag-share. Naglagay ako dito ng mga 10 klase ng Hoya. Sinisilip ko si Cookies, baka pinaglalaruan yung isa kong ipapakita sa inyo. 10 klase ng Hoya lang itong papakita ko kasi hahaba tong video. Sabi ng mga Hoya lovers, nagme-message sa akin, late na daw ako, late bloomer na daw ako mag-collect. Kasi ngayon ko lang talaga sila nagustuhan. Gusto ko sila before, may mga na-collect na ako mga 30 to 40 plus. At ang mga mother plants doon is kinat ko, tapos nagtira lang ako ng propagation sa akin. Medyo malago na rin naman yung mga tinira ko, tapos pinamigay ko yung iba. Ngayon, yung mga binibili ko na Hoya, yun talaga yung mga gusto ko, kaya lang hindi ko mabili yung iba kasi medyo pricey pa. So, late bloomer man tayo sa mga Hoya, at least hindi tayo nakabili ng katulad sa succulents sa napakamahal. Kasi yung mga Hoya before, sobrang mahal. Mahal pa rin naman ngayon, pero okay lang kasi makakabili ka na ng propagation mga cuttings, ganyan. Makakabili ka na, hindi katulad before na talagang, ikaw ang magmamind sa ibang bansa. Itong mga ipapakita ko rin sa inyo is, ano ba tawag dyan? Acclimatize na to. Mga propagation lang to kasi yung mga mother kasi is nandito, tapos nandun yung iba, ayan nagkalat ako sa ating garden kasi tingnan nyo yung dublon. Nagpintura ko ngayon, kaya pagpasensyahan nyo na kung magkikita kayo ng mga pintura sa kamay ko kasi habang pinapatuyo yan, nabitin na naman ako. May konti pa akong portion na kailangang pinturahan. So, habang pinapatuyo yan, mag-share ako ng mga Hoya plants dito. Ang tagal ko na mag-share. Ang unang-unang ipapakita ko sa inyo is itong si Mini Bell Splash. Itungo ko lang kayo ng konti kasi may tubig. Nagdilig ako kagabi. So, ito yung Mini Bell Splash. Propagation na siya. Yung mother neto, malagong malago. So, pinagkakat ko sila. Ngayon, 3 pots siguro ang meron ako. Pero yung iba maliliit dahil napamigay ko na yung iba. Sana nakikita nyo? Hayaan na nga natin magtulo. Ayan o. Ayan o. Ang ganda kaya ng Mini Bell Splash. Lalo na pag sobrang lash. Or pwede siyang nakahang. Mas pref ko ng naka-trellis. Yung trellis na tinatawag is yung ganito. Yung mga ayan. Maraming klaseng trellis. Pwede kayo mag-DIY niyan. At ako ay nakabili lang. Or bumili na lang ako kasi ganun din tatamarin lang din ako gawa-gawa. Sa personal, mas maganda to. Si Mini Bell Splash. Hindi pa ako nakikita ng variegated na Mini Bell. Yung kasing regular nito is kulay green lang, na wala siyang splashes. Ito maganda yung splashes niya. At yung mga itinutubo ng dahon, high splash din. Meron kasi akong Mini Bell dito na hindi maganda yung splashes, tapos naging green na lang siya. So, itong next na ipapakita ko sa inyo is itong malago na rin siya. Si Hoya Huscoliana Outer Var. Sa mga Hoya, ang tawag sa variegation na nasa labas is Albo Marginata. Yan Meron din ako nito, yung inner bar. Kaya lang nandun. Ito yung bed ko kasi mabilis tumubo. Yung isa kasing ganito ko na variegated is mabagal siya tumubo. Tumubo lang siya ng ilang dahon, tapos kinat ko kasi, yung nagtampo, kinat ko, hindi na siya, nag-stop na. Pero yung propagation ko is okay naman, dire-diretso. Ito, meron siya mga millibags nung in-order ko. Sa roots, grabe, sobrang struggle yung ginawa ko. Kasi sobrang dami. Itatapon ko na sana tong plant na to. Pero hinugasan ko na lang, binabad ko kung saan-saan, in-sprayan, inilagaan ko ng spray. And then, after ilang weeks, ayan, tumubo na siya. Silip-silip lang. And, ang maganda kasi sa mga Hoya, maliit na paso lang yung gamitin mo. Magkakaroon ka na ng mother. Ito is 3 inches. Napaso na yan. And mas maganda rin na clear pots ang gamitin nyo para nakikita nyo kung meron na siyang ugat. Yan, katulad yan, may ugat na siya. Bumili lang ako sa Temu nung patungan. Yung ganito
Ito, may size to. Saucer ang tawag. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Nabili ko na to ng ganito. Wala siyang butas. Ang kanyang propagation path, ito is si Calistophylla or si Calistophylla vena. Ito matagal ko nang hinahanap. Buti na lang dun sa isang collector na napagtanungan ko meron siya. Tapos, under my care, 2 dahon na yung tinubo niya sa akin. Kasi sa pagkakaalam ko, last year, November 2nd or 3rd week ko to na-order sa kanya. Mga ganun yata. Tapos, under my care, ayan na. Eh, di ba nung time na yun, nag-ano na ako dito sa bubungan, nag-ayos na ako. Yun, nasunog siya ng very, very light. Ay, wala na. Ito. Nasunog siya ng very, very light. Pero, itong aking itinubo ng dahon under my care is okay siya. Green na green. Tingnan nyo, oh. Malaki na yung itinubo niya. Tapos, ito din. Tingnan ko yung likod. Yan. Yung iba, ayaw na ayaw ng mga ganito. Ako, guys, ngayon, yung mga in-order ko or gusto kong i-collect is yung mga veiny leaves. Yung ganyan, no, yung kitang-kita mo yung mga guhit-guhit sa dahon niya. Kasi ito, binenta niya sa akin. Magkano lang? Hindi ko matandaan kung magkano. Pero mura lang. Ngayon, sa Indonesia, pag bumili ka, medyo pricey pa siya. So, at least, nakabili ako. Mga 1 linggo pa lang sa akin, may tumubo na agad dito. Ayan, o. Ito ba yung tumubo? Oo. Itong green na to, yan yung tumubo. Tapos, nakalagay lang siya sa isang tabi. And then, nung nag-rearrange ako, tumubo naman to. So, iniintay ko na lang tumubo yung isa pang dahon dito. And then, magsasanga ulit siya. At, nakapon siya. Pon. I think, Pames to. Pames, Zeolite, ganon. Hindi ko pa siya napapalitan kasi bukas siguro or next month, February, magpapalit na ako. Calistophylla or Calistophylla vena. Yan. Kung ano man yung pronounce nyo. Kasi iba-iba yung pronunciation nila eh. Ito naman, propagation ko na lang din. At ito ay si Hoya pubicalix pink silver ghost. Ayan, propagation na rin lang natin to dahil ito yung pinakamatagal kong halaman na nabili or pinakamatagal kong Hoya na nabili na pabayaan ko pero go pa rin siya. So, ang ginawa ko, pinagkakat-cut ko per node tapos sinusok ko and siguro meron pa ako dito mga 3 paso pero ito yung pinakamalago. Ayan o. Gising na ulit siya. Dito kasi sa area ko, pag tumubo yung dahon, 2, 3, nag-i-stop na siya or natutulog, mga ganon. Wala naman siyang something, wala siyang mites sa kanyang mga dahon-dahon, sa kanyang roots kasi tinitingnan ko yan. At after ilang linggo ulit is tumubo na ulit. Ayan o, may tumutubo na ulit dito. Hindi ko alam kung makikita nyo pero may dahon dyan na 2, tapos may 2 pa ulit na dahon. At 1, 2. Mga 4 pala yung itinubo niya bago siya natulog ng ilang linggo. Tapos ngayon okay na ulit. Malamig kasi ngayon. And pinapatungan ko lang siya. Ito yung gusto ko sa mga nagko-collect na ako ng mga ganito. Kahit na anong saucer, basta hindi na mababasa ng madalas yung aking plant stand kasi nakaka-stress mag pintura dahil kinakalawang katagalan kaya naglalagay ako nito. So, ang next naman na i-share ko sa inyo, pinakita ko na to before kasi nag-unboxing ako dito sa aking Hoya nung nag-order ako sa Indonesia and happy to say, alam nyo guys, ganito lang kalago yung binili ko before. Hoya Lacunosa Tricolor Bruno. Ayan. Naka-double pot. Yes, yung aking mga, guys, yung aking mga paso sa Hoya, karamihan, ay naka-double pot. Yan o. Para makita ko rin yung kanyang tubo, naka-clear pot siya. Pati yung kanyang ka-double pot, naka-clear. Pero, yung iba kong Hoya dito is ilalagay ko siya sa ceramic. At eto nga, katulad na sinasabi ko, ganito lang siya kalago nung nabili ko sa Indonesia. May nagla-live selling doon na taga Pinas, tapos taga rito sa atin, tapos ilang weeks or 1 month yata ipapadala, i-ship. Tapos ang nangyari, nag-double siya. Kasi nung niripat ko siya, pinagtatlo ko siyang paso. So, yung ganito kalago dati, naging doble.
And then, yung isa nandun pa. Bali, isang haba lang naman siya na maliit. Tapos, pinaghati ko siya ng dalawa. Nalusaw yung top cut. Tapos, yung pinakababa niya or yung bottom is okay naman siya. Hoya Laconosa Tricolor Bruno. Ayan, ang bilis niya lumago. Nagustuhan niya yung pwesto niya dito sa akin. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo is si Hoya Kiri Eye Splash. High splash ko kung tawagin to kasi ang ganda ng pagkaka-splash niya. Huwag ka dyan! Ginugulo mo yung halaman ko. Ito isa ito sa Kiri Eye or basta kung ano yung pronounce nyo dyan. Ito yung isa sa gusto ko. Tapos ito Under My Care. Actually, nabili ko to ng medyo makapal. Kinat ko siya into 4. Yung tatlo, wala pa siyang new growth pero maugat na siya. At ito lang yung may bagong tubong dahon. At ito lang din yung maganda or isa sa pinakamaganda na splashes ng aking Kiri Eye. Ganda kasi nito, tingnan nyo silvery na yung kulay niya. Kung napapanood nyo yung ibang video ko guys, mahilig ako sa mga silvery. Kaya yan yung madalas kong kinokolek. At happy naman ako, silver din yung tumubo. May nauna akong binili nito. Ito nabili ko siya ng 2 dahon. Okay din naman siya. Tingnan nyo. Late last year ko lang din to nabili. 2 dahon, Kiri Eye Splash. At ang kanyang nabili kong propagation is 2 dahon. Maganda yung kanyang itinubo ng splash. Kaya ako siya binili. Pero yung mga bagong tubo is hindi ganon siya kaganda or normal splashes ng Kiri Eye na to. Tingnan nyo. Pero other than that, gusto ko pa rin siya kasi heart shape. Tapos may tumubo na siyang ganito. Active growth to. Active na active to. At itong isa, hopefully, hindi mawala yung ganda ng variegation niya. At ang next na i-share ko sa inyo is itong si Susie Q. Carnosa Susie Q. Tulog pa siya guys. Nabili ko siya last year pero tulog pa siya. Wala siyang, may dinahon na to sa akin na 2. Itong 2 na to, dinahon niya. Pero etong mga nandito is tulog pa siya. Tingnan ko nga kung wala na ata tong may tubig pa. Tingnan ko nga. Tingnan nyo Kahit na tulog siya, ang kanyang ugat naman is gising. Ayan. At nung nabili ko to, yupi-yupi yung kanyang dahon or ano ba tawag dyan? Putol-putol. Yupi-yupi or basta ganyan, hiwa-hiwa siya. Nakayupi siya nung binili ko Isa yung binilhan ko nito at saka nitong Kiri Eye na to. Kung ano man yung pronounce dyan. Pero other than that, okay na okay. Matagal ako naghahanap nito. Yung isa kasi na nahanapan ko nito, paiba-iba yung presyo niya. So, hindi ko siya kinancel, nainis na ako, hindi na ako nag-reply. Kasi paiba-iba yung presyo. Ganyan. May isa pa nga akong gusto yung Rotondifolia. Hindi ko siya binibili kasi madami na sa market nun. Ang binibili ko na gustong-gusto ko is yung mga mahirap hanapin. So, etong si Susie Q, medyo ano pa rin to hanapin. Medyo mahirap pa din siya hanapin. At siya, tulog nga. Yan. Hinihintay ko magising. Pero okay lang yan. Nasa siya, tulog era niya ngayon. Kasi malamig. So, itong next na i-share ko sa inyo, ito yung aking tong matagal na rin siya. Kasabayan to nung aking Pubicalix Silver Ghost. Ito, mahaba to. Lash na lash to. And hindi ko rin siya, 2023 ko siya nabili. At hindi ko rin siya naalagaan ng bongga. So, yung tubo ng dahon niya is mabagal. At ang nangyari, dahil naboboard ako, pinagkakat ko siya. Siguro mga 6 months ago, pinagkakat ko siya. Ito ay si Vietnam Splash. Hoya Vietnam Splash. I-repat ko nga sana sa mas maliit, pagdadalawahin ko. Kaya lang, may mga bagong tumutubo. Napapansin nyo ba yan? May bagong dahon. Tapos, meron din dito. Ayan, may dahon din dyan. Medyo darker pa ang color niya. At, okay naman siya. Tingnan nyo, maugat siya. May mga ugat-ugat, Ang problem lang, pinagsama-sama ko siya. Basta nung na-board ako, pinagsama-sama ko yung, mga cuttings ko. 3 cut to.
Tapos meron pa akong isang paso na ganito din kalago. Tatlong stem ang nakatusok dito. Tapos doon sa isa ko, tatlo din. So madami siya, makapal. At ang gusto ko, pag lumaki na yung dahon na to, yan yung dahon na nandyan, i-re-repat ko siya, or kahit hindi na i-repat, lagyan na lang natin ng trellis. Ganito yung trellis. Yun, yung pinakita ko sa inyo, ganun yung trellis. Meron din ako ditong bamboo trellis. Meron ding active node. Natulog din to ng ilang buwan, pero ngayon, gising na siya. Hoya Vietnam Splash. So, etong next na i-share ko sa inyo, na second to the last, isa sa favorite ko yung pagka-splash niya, si Cressy Petulata High Splash. Ito yung round leaf. May agil. Yan. Ito yung pinaka-masipag kong magdahon. Actually, meron ako nitong round leaf na Cressy Petulata High Splash. Meron din ako nung patulis. Medyo patulis yung dahon. Tapos, wala ako nung regular, yung green lang na Cressy Petulata. Hindi ko matandaan kung kailan ko to nabili, pero it's sa pinaka unang plant ko din. Well, actually guys, ito ay propagation. Kisses! Sabi ko nga sa inyo na yung mga mother ko before, pinagkakat-kat ko yan and pinropagate. Ang ending, ang dami kong ganito. Siguro nasa 5 pot pa yung ganito ko, pero 2 lang yung nakatrellis. Ito yung isa. Ito high splash din to. Hindi ko alam kung round leaf siya, pero magkaiba kasi sila. O parehas lang. Ang inilagyan ko lang kasi ng trellis is yung high splash na malago na. At 2 puno yung ganito ko. Isang round leaf, isang pahaba. Siguro yung mga propagation ko na walang trellis pa, yun yung pahaba ang dahon. Tingnan nyo. Ganda eh. Tuyot na yung isa. Tingnan nyo, oh. Kaganda naman ang ating Cressy Petulata. At tuwang-tuwa ako sa kanyang node kasi sa isang node, umpok-umpok sila dyan, kumpulan sila. At eto guys, pag naaga mo siyang nilagyan ng trellis, kusa siyang iikot sa kanyang tingnan nyo, kusa siyang umiikot sa kanyang trellis. Ang cute-cute nito. Ang takaw lang niya sa water. Nalulusaw kasi ito sa akin pag madaming tubig. Kumali kasi yung pot na pinaglagyan ko sa kanya, 4 inches. Dapat 3 inches lang tayo. Dapat maliliit lang sa mga hoya. Yan. Kaya lang siguro nung time na yun, wala akong available na maliit. Dito ko nilagay. Pero okay lang kasi ano naman to. 2 stem yung ginamit ko. Yung ganda. Diba? Madami ako dito mga favorite, pero 10 lang yung ipinakita ko. Ito yung last. Ito yung sa pinaka-favorite ko sa lahat. Na kanina pag ginugulo ni Cookies dito sa gilid. Tingnan nyo, oh. Mahilig ba kayo sa lacunosa? Kasi ako guys, mahilig ako sa lacunosa. Basta gusto ko yung dahon. At ito is si Lacunosa sulcata. Teka lang parang yan o. Lacunosa sulcata na nabili ko siya ng siguro mga hanggang dito lang. Dito lang. Mga 6 na dahon. Yan yung maliliit na dahon na yan. Hay, hindi siya mag-focus. Ayan. Kung napapansin nyo etong 2 to, 2, 2, 4, 6. Ayan, 6. 6 na yan. Yan yung nabili ko ng, kalimutan ko na kung magkano. Siguro less than 500, mga 350 or 450, ganon. 6 na piraso. Tapos under my care, nagsanga-sanga na siya. Tingnan nyo, oh. Si sulcata. Tcharan! Ayoko siya i-trellis pa. Siguro magpapropa na lang ako na pang trellis ko. Kasi hindi na siya magandang i-trellis sa akin ngayon. Dahil nakahang siya. Gusto ko kasi sa sulcata is nakahang ng ganyan lang. Pero mag-aano ako nito. Magpa-propagate ako ng pang trellis. Kaya siguro tinawag tong sulcata kasi para siyang turtle. Pag ano yung dahon niya, oh. Pag ganyan yung dahon niya, oh, pa-curve. Hindi ko lang alam kung bakit dito nakaiga siya. Ayun, oh, pa-curve yung dahon niya. Oh, ang ganda. Sulcata. Ganda-ganda ko dito kay sulcata. Oh, ang haba na. Pinakamabilis yung tumubo. Under my care. Tapos yung mga stem-stem niya dito, nagsasanga-sanga pa siya, oh. Tingnan nyo.
From 6 na dahon, naging ano siya, ganito kakalago. At isa to sa iyahang ko dito sa gilid. Igaganyan ko. Bukas, gagawin ko na yan. Pininturahan ko lang yung dulo para maayos tingnan. So yun, naka-10 na agad tayo guys. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Oh, sulcata. Kaganda ng kulay. Splashes. Yung ibang laconosa, hindi na ako bumili kasi halos katulad ni leopard skin. Yung laconosa. Parang ganito rin siya. Pero mas gusto ko yung dahon nito. Ito si Kirei Splash na nabili ko siya ng tulips. Ganda nung tulips niya eh. Ayan o. Tapos tumubo na siya ng ganyan. Kakalagay ko lang ng trellis dito. Kaya hindi pa siya hindi pa siya kumakapit. Ito mga propagation natin. Ganda. Tignan nyo, oh, ang kaganda-ganda naman ito. Tapos ito rin. Propagation lahat to guys. Mga propagation. Or, wala akong binili dito na iilan yung binili ko dito na mother. Pag galing sa Indonesia or galing sa ibang bansa, bumibili ako ng mother basta mura para sa akin. Tapos, ikakat-kat ko siya para dumami lalo. Tingnan yung ganda ng bagong tubo, no? Sana dire-diretso ang tubo niya na ganyan kaganda. Tapos, ito si Vietnam Splash. Ganda nito. Yung isang propagation ko nito, ang ganda ng pagka-splash niya. Pag dumami nung ganun, ipopropagate ko ulit. Ito si Susie Q. Ganda ni Susie Q. Para siyang, carnosa din to. Para siyang princess. Pero si princess kasi bilog. Ito pahaba. Tapos, ito isa sa favorite ko talaga to, si Calistopila or Calistopila vena. Madaming klase ng Calistopila guys or Calistopila. At isa to sa gusto ko, si Chibi. Medyo pricey pa. Or pricey talaga, 13,000, 2 dahon. Hindi ko pa, ano yun, makakapaghintay pa naman ako. Oh, ganda rin ito. Consistent. Tapos, ito. Diba? Si Bruno, ang ganda. Favorite ko rin to eh. Lahat sila favorite ko. Yung iba kasi, nag-aano pa sila, nagdadahon pa sila ngayon. Nagdadahon. Ano. Tapos, ito pa yung isa. Na Bruno. Ganda. Tapos, ito yung Mini Bell Splash. Ganda nung pagka-splash ito. 3 stem to yung itinuso ko dito. Ang problem lang, 4 inches kasi yung pinaglagyan ko. So, parang nagagala pa yung roots nila. Pinapadami yung roots kesa sa dahon. Dapat maliit lang. Ganito lang dapat. Ito tingnan nyo, maliit yung kanyang iikutan ng roots. So, mukhang dahon-dahon lang ang itutubo niya. Ayan At may tumutubo pa ulit bago. So, ayun lang guys, ang ating video for today na i-share ko lang sa inyo ang aking mga favorite Hoya sa ating garden ngayon na talaga namang nagpapapansin dito sa greenhouse or dito sa ating garden dahil sila laging madalas ko mapansin dito. Well, madami naman sila at alagang-alaga ko sila dito kasi ayoko nang bumili, medyo pricey pa yung mga Hoya. Kahit pa sabihin ng mga naunang nag-collect ng Hoya na mura na ngayon, pricey pa din. Kaya yun, inuna ko lang pinturahan yun, tapos bukas, eto naman yung gagawin ko. Dito. Ay, hindi ko alam kung bukas ko siya magagawa kasi wala pa yung ano ko, yung paso. Oo nga, wala pa yung paso na gagamitin ko kasi, basta, ipapakita ko na lang sa inyo pag ano ba itong langaw na to? Ipapakita ko na lang pag gagawin ko na. Siguro 2 days from now or 1 day. Depende. Sana dumating agad yon. Kasi matagal ko na siyang na-order tapos hindi pa siya dumadating. At sana wag din makancel. So, yun lang guys ang ating video for today. Sana na-enjoy nyo at sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking mga na-share sa inyo. At madadali silang alagaan. Huwag nyo lang silang i-overwater guys ha. Ako nagdidilig ako ng Hoya every 3 to 4 days. Kasi nakaano naman sila. Naka-double pot. Ang purpose kasi nito, kaya clear, para makikita ko kung may tubig or wala. And then, pag wala na siyang tubig,
hindi ko siya lalagyan agad. After, kunwari, wala siyang tubig ngayon. So, after kinabukasan pa, 1 day pa, bago ko lagyan ulit, para makapahinga sa tubig yung kanilang roots, 'di ba? At para hanapin nila, pag nauuhaw na sila, tapos, magi-stretch, maglalabas ng bagong dahon. 'Di ba? So, yun lang guys. At see you on our next video. Bye!